Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretaryng ito na biro mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. 'Di ba? Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Kasi yung paglalagay sa kanya diyan at lahat ng sinasabi niya since day one, hindi nga part ng hindi nga part ng news arc eh. Sinisingit niya ang linyang Duterte. So, masyado niyong binababa ang kategory at ang quality ng presidential communication. Nakikialam tayo sa gulo ng iba, pero meron tayong internal na gulo, which is itong pagpapabigay natin sa dating Pangulong Duterte sa ICC. Nito lang, mukhang may posibilidad na makalabas itong interim release para kay Pangulong Duterte, pero sinasabi ng tagapagsinungaling ay tagapagsalita pala ng Malacanang na kung tatanggapin natin yon, parang nakipag-cooperate na tayo sa ICC, walang jurisdiction sa atin. Anong comment mo doon, madam? Alam mo, Boss Dada, maling-mali ang tagapagsalitang yan, no? Unang-una, ang sinasabihan mo ay Pilipino. Citizen ng Pilipinas. Natatandaan nyo nung panahon ng COVID na halos ayaw ng papasok at sinabi ni Presidente Duterte, mga Pilipino yan, papasukin natin dahil sila'y mga Pilipino. COVID yan. At pinagsalitaan ng mga experts, sir, mahirap tayong magpapasok kahit isang Pilipino dahil baka carrier yan, maipit tayo. But at the end, anong sinabi ni President Duterte? Pilipino yan, pabayaan yung makapasok sa kanilang bansa. Itong si Undersecretary Castro, para mo sabihin na wala na kaming pakailam sa ICC, para namang sinabi mo na hindi Pilipino si Duterte, at ang mahigit doon, naglingkod yan sa bayan. Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretaryng ito na biro mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. 'Di ba? Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Kasi yung paglalagay sa kanya diyan at lahat ng sinasabi niya since day one, hindi nga part ng hindi nga part ng news arc eh. Sinisingit niya ang linyang Duterte. So, masyado niyong binababa ang kategory at ang quality ng presidential communication. Nakakalungkot dahil para sa isang taong naglingkod sa bayan mo ng 6 years, dapat kahit na anong problema natin sa ating naging Pangulo, lagyan niya naman natin ng respeto. Maling-mali ang sabihin niya na hindi na namin pakialam yan, nasa ICC na, hindi namin siya tatanggapin. Unless kinansel nyo ang passport ni Presidente Duterte. Pilipino si Presidente Duterte, lahat ng OFW nararamdaman ang bawat sinasabi mo, Undersecretary Castro, dahil sila rin naiisip nila anong mangyayari sa amin kung mangyari ang nangyari kay Presidente Duterte. Nakakalungkot. Siya na lang itapon natin kaya, ma'am, no?
Para mas maganda, no? Kasi mukhang ano, hindi, Diba? marami siyang mga ano, mga pinagsasasabi ngayon. Katulad yan, yung repatriation sa ano, sa Taiwan. Sabi niya, ang bansa daw ay laging handa. Tinanong kung gaano kahanda, basta handa. Oo, alam mo, nakakatakot yan yung, anong tawag sa kanya? Press briefer. Nakakatakot yan. Kasi hindi lumilinaw ang press briefing. At never siya nagsasalita tungkol sa ano nga uli ang pinangako ng Pangulo nung inaugural. Hindi ba dapat ang Presidential Communication Office, meron kang news arc for today, balik ka uli. Ito po yung pinangako, ito na po ang nagawa. No? Walang ganong pag-explain. At kaya lang siya nandyan is para suplahin, batikusin, sanggahan ang lahat na itatapon sa pinuno at ang always niyang pivot, Duterte masama. Yun ang, pero mo, pinapasweldo siya ng taong bayan. Pero ganyan ang pananalita niya. Nakakalungkot. Mm. Yung pagpapalibing ni FPRRD kay Marcos Senior, ma'am, kumbaga maraming mga tumutol doon dahil nga sa ginawang pang-abuso during sa Marcos Senior, pero talagang naging shock absorber si former President Duterte na mailibing sa libingan ng mga bayani. No, ngayon, yung mga Pilipino ay in support naman dito kay former President Rodrigo Duterte. Lumabas sila, talagang inagalit sila doon sa mga pangyayari noon at nag-celebrate pa nga sila sa birthday, iba't ibang panig sa ano. Hindi po ba ito tingnan, parang binabaliwala lang ba nila ang kakayanan ng mga Pilipino ukol po dito, ma'am? Admar sa isang banda, oo. Kasi hindi ni I guess shock sila sa nangyari nung March 28. Nagugulat sila na organic, nagugulat sila na on their own, no? Nagpuntahan. At hindi yan nangyari lamang sa Davao o sa Mindanao, pero nangyari sa globally. Hindi sila nagkomentaryo diyan. Pakiwari ko, nagmamatsyag sila kung anong mangyayari. Nagmamatsyag sila on several fronts. Saan ka nakakita ng administrasyon na kampanya sindi ng usok, create ng usok, create ng apoy, na halos sinusunog mo na ang bansa mo dahil sa politika. Ngayon lang ako naka-experience sa aking professional career sa politika na yung partisanship at yung political persecution are the means by which to destroy legitimate opposition. Nakakalungkot yun kasi nakikita mo ang reaksyon ng tao. Dati nung nag-usap tayo, Admar, sabi ko, di ba, merong protest vote. Ngayon, klarado. Kaso, siguro nagagawa sila ng mga senaryo para yung protest vote makalimutan, lumambot-lambot, pero sila ang nagsusunog ng republika. Hindi tayo. Kayo ang naninira ng republika. Hindi kami. No? Kayo ang parati na lamang since day one. Walang gawin kundi politika. Walang serbisyo. Diba? Kanina pinag-uusapan nyo yung housing, 1 million per year. Ang tanong ko, ilan na? Nakatatlong taon na, diba? Dapat may 3 million housing ka na. May 3 million na ba? Pumalik tayo dun sa mga records nyo. Ang daming foreign assisted projects na sana na launch na, no? Na inaugurate na. Pero tumigil. Bakit? Kasi kinuha niyo yung pondo at linagay niyo sa program. Yaan ba ang pagmamahal sa bayan? Yaan ba ang pagmamahal sa Pilipinas? Mr. President, tandaan naman nyo na kayo'y nahalal ng mga Pilipino. Kung sana man lang tingnan nyo yon habang kayo'y nag-iisip, habang kayo'y
iniisip, paano ba ako lalabas dito sa gusot kong ginawa? Napakahirap po. Anong comment mo doon sa statement ngayon ng karamihan na ang pinakamagaling daw na tagapangampanya ng PDP laban itong si Pangulong Bongbong Marcos at itong kanyang tagapagsalita? Ay, ako nag-agree dyan, Boss Dada, no? Sa tuwing bukas ng bibig ni Undersecretary Castro, nare-remind sila, ay nako, ano ba yan? 'Di ba? So kaya nga sabi nila, wag mo nang tigilin, bayaan mo silang sirain ng sirain. Ang akin lamang, pag tayo lugmok na, 'di ba? Nakakawa ang bansa natin imbis na nakaangat na tayo noon eh. Kung hindi tayo nag-COVID, 'di ba? Nakaangat na, ready na. O nag-COVID, o sige, tulong-tulong tayo. Pero nung dumating si Mr. Marcos, talagang lugmok na naman. So, pag-aralan nila kung dapat yung si Undersecretary Castro dapat manungkulan dyan. Kasi from a very, very elitist and very, very, highbrow way of managing presidential communication, we are now down to the mud. Nasa putik tayo sa pagtatapon. And mind you, ang pagtatapon niya, inaalaw na may bandila ng Pilipinas, may bandila ng presidential office. At naandun siya sa podium ng Office of the President. Yung manifestation na yan, pag samasamahin mo, magsalita siya ng ganyang kasama, Malacanang Palace. 'Di ba? Ang taong bayan sasabihin, ano ba ito? So pakinggan ho nyo siya. At kung gusto nyong iboto ang alyansa, makinig kayo ng makinig. Dahil sa tingin ko, after 2 days ng pakikinig sa kanya, marirealize nyo, dapat ang oposisyon ang iboto ko. Meron pang mga sinasabi dito ng mga netizen natin na yung kaninang nireport natin, partner, yung Russian-American na vlogger na ngayon ay nakapiit dyan sa may Camp Bagong Diwa, mabuti daw yan kahit hindi naman Pilipino dumadaan sa due process. Samantalang si Pangulo, diniretso na kagad sa ICC. Alam mo, nakakalungkot yan talaga, Boss Dada, kasi hindi lang illegal detention, hindi lang kidnapping, hindi lang extrajudicial rendition, talagang may violation. Kaya nga ako, tinatawagan ko yung mga abogado, bakit hindi kayo mag-file sa ombudsman? 'Di ba? Illegal detention, kidnapping, extrajudicial rendition, violation of the constitutional Marami Paano tayo magkakaroon ng accountability? Ating anong tawag dito? Sweep under the rug. Itong mga ito, hindi magkakaroon ng accountability na tama, whether you are pro or anti, kasi hindi natin sinasagot ang mga lumalabas isa-isa. Katulad kanina, di ba? Doon sa hearing sa Senado, ang dami dong lumabas na masyasyak ka na iisipin mo, talagang pinagplanuhan. Talagang ang Estado, using the levers of power, ang nagpadala kay Presidente Duterte. Yun ang nakakalungkot kasi kung ang may namatay o nahuli on death row, ginagawa ng pamahalaan ng paraan para maiuwi, 'di ba? Ito talagang binigay natin. Yun ang nakakalungkot sa ating nangyari. Opo. Ma'am, yung pag-iwas po ng mga kalihim ng gabinete ni Marcos Jr. po dyan sa naging pagdinig sa Senado, ano po yung basa po nyo rito, ma'am? Kasi sila yung noon available sa mga panayam. At doon sa mga panayam, napaka nila, excited na sumagot at nung binangga na, at yung yung mga pagpapa-interview na kaliwat kanan. Kaliwat kanan 'yon. Tapos nung binangga na yung kanilang mga pahayag, nalaman na ganito ganyan na ibagbangga, executive privilege na agad.
alam mo, Admar, tama ka doon eh. Sila ang nagsimulang magmayabang eh. Sila, I mean, alam mo yung parang nanalo ka ng tropeyo, gusto mong pagmayabang kung paano mo ginawa. Tapos nung kino-confront ka na ng facts, at saludo ako dun kay Senator Amy Marcos at kay Senator Alan Peter Cayetano kasi talagang tsinaga nila, hinimay-himay nila. Ngayon nabubuo na natin ang storya, biglang nagsabi executive privilege. Ano ang executive privilege? Sa inyo nang galing yon. Ayaw ba ninyong malaman ng taong bayan kung ano ang ginawa nyo para ibigay si Presidente Duterte sa ICC? Biro mo, ang daming loose questions doon, loose ends. May plano pala, may nagpuntahan palang ICC dito na nakabilet sa 3 hotel, nag-collection pala ng mga impormasyon, di ba? All this aided by our very government. Doon ako nalulungkot kasi never sa kasaysayan ng Pilipino naging hudas ang Republic of the Philippines sa isang citizen nila. Kung ayaw niyong tanawin ang 6 na taon ni Presidente Duterte, tanawin natin as being a citizen of the Republic of the Philippines. Nakakahiya ang ginawa ninyo. Ma'am, ang tagapagsalita rin ng ICC nabanggit na saglit lang, ang gobyerno ninyo ang nagdesisyon na isuko ito. Pero kung matatanda natin, sabi nga ni BBM na 1,000 times daw niyang inulit-ulit at ulitin niya ulit na walang jurisdiction ang ICC. Noon pa nga natuwa si General Bato de la Rosa dahil binigyan siya ng assurance na kahit wala siyang buhok, hindi makakahawak sa buhok niya ang ICC dahil baka mangyari din sa kanya itong si Marcos Jr. Tapos iba yung nangyari at mismo ng ICC, sabi nga niya dito, now the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there's any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. Ano masasabi niyo, Prof? Admar, para yung sinabi mo tungkol sa Taiwan na statement niya, China at Taiwan. Hindi mo na mapapaniwalaan ang bibitawan nitong leader na ito. From the very start, pambubudol lahat. May sasabihin siyang isang maganda, pero babaliktad. So babalik na naman tayo dun, the state of mind of a leader. Okay ka lang ba, Mr. President? Kasi yung 180 degrees mong turn on critical issues, nakakapanghina yon sa aming mga Pilipino. Kasi ikaw ang tinitingala na leader. Biro mo, ikaw pala'y ng hudas. Pero sinabi mo na hindi mo papapasukin na ang sovereignty ng Pilipinas ay hindi for sale. So ako, I will always take whatever you say with a grain of salt. Kasi ilang beses nang umiba ang ihip ng hangin. Ano naman masasabi nyo sa yung hindi pagsunod ng kanyang mga gabinete sa kanilang Pangulo? Kasi di ba sinabi ni Presidente Marcos na imbitahan lang. Kung okay sino lang. gusto yung imbitahan dyan sa inquiry, sasagutin. Tapos biglang naglabas itong kanyang executive secretary ng statement na hindi na sila atin dahil sobra-sobra na daw yung kanilang oras na itinuon dyan sa hearing sa Senado. Oo, Boss Dada, alam mo, hindi mo na talaga alam who's holding the reins of power in Malacanang. Kasi, I mean, ang ating usual norm is, pag sinabi ng presidente, order yon. Pero ngayon, sinabi ng presidente, nag-iiba. Si executive secretary ay way below the pay grade of the president. So, hindi mo maintindihan ano ba talaga ang nangyayari sa ating kabinete, ano ba talaga nangyayari sa ating bansa. Pero parati po, ang napakahalaga dyan, parati niyong tatanungin ang inyong sarili
ito ba ay sa interes ng bawat Pilipino. Kung hindi po, maging matiyag, at dito sa eleksyon na ito, tayo po ay i-register natin ang ating protest vote, para palinig natin sa kanilang ng malakas, at parinig natin sa buong mundo na hinihindian natin ang administrasyon na ito. Ma'am, nakita niyo po ba na possible na magiging magkanya-kanya na lang yung pambato ng alyansa? Though, kasi medyo matagal na rin na nagsama yata sila, no, lalo na after nung pagkaka-aresto kay former President Rodrigo, or pagsuko nila kay former President Rodrigo Duterte. Nakita nila paglabas ng taong bayan na ngayon parang gusto pa nilang hamunin, lalo na dyan sa Mindanao, kasi sa Mindanao ulit sila magtitipon-tipon. Do you think may nakikita kayong ganitong senaryo na bawasan na sila? Possible pa raw na may sabi-sabi na naririnig natin may mababawas pa dyan. And anong nakikita mo, Prof, bilang political strategy? Alam mo, Admar, mga political veterans yung nasa alyansa. Ramdam nila ang pulso ng tao. Si Sen Soto, si Sen Lacson, these people know. At unti-unti sila nagsasalita. In fairness to Senator Lacson, talagang he has been saying his piece. Sa tingin ko, mahirap mong pagsamasamahin sila dahil yung taong bayan mismo na nandyan sa rally ang sumisigaw ng iba. Kahit nga si Andrew nawalan ng visa di ba? At makikita mo ang mga local government candidates, rini-require nila ng permiso ng lahat ng areas na gagamitin ng opposition. Pero bubulong sila sa iyo. Sasabihin sa iyo na tutulungan po namin kayo. So, ang pondo nasa administrasyon, ang pulis, ang militar nasa administrasyon, pero sa tingin ko ang taong bayan, kitang-kita natin nung lumabas. So isusustain lamang natin ito in the remaining 39 days. And hopefully makita ng taong bayan na matagal na kayo sa kapangyarihan, mga veterano kayo, pero bago naman ang ihahalal namin dahil yan ang tawag ng panahon. Siguro bilang panghuli, ma'am, mensahe niyo sa mga kababayan natin po na talagang sila yung pangunahing maapektuhan din ito dahil imbis na yung lagi nilang sinasabi na pagtugon sa problema sa pagtaas na presyo ng bilihin, kahirapan, pero parang iba yung inaatupag ngayon ng ating gobyerno po. Admar at saka Boss Dada, maraming salamat sa inyong mga tagapakinig sa darating Mayo 12. Tandaan po natin, nagbago ba ang ating pamumuhay in the last 3 years under this administration? Pangalawa, ang Kongreso ba ay naging partner ni Juan de la Cruz sa mga maaayos na batas, sa mga paggamit ng pera ng ating taxpayers through the budget, at sa mga prosesong hindi mapaniil kay Juan de la Cruz? Kung ang sagot po niyo dyan ay hindi nagbago ang aking pamumuhay, humirap pa, hindi itong kongresong ito ang aking tinitingala para ako'y protektohan sa mga batas, bumoto po tayo ng straight Duterte 9. Okay? Iboto po natin yung mga independent candidates na gustong maghayag ng kanilang kagustuhang maglingkod. Iboto po natin yung ating mga re-electionists na hindi nagnakaw, hindi gumagamit ng bawal na gamot, at hindi ang feeling nila siya ang Diyos o Diyosa pagkatapos ng halalan.
Ngayon, dun sa magbibigay ng pera, tanggapin po nyo. Pera po yan galing sa taxpayers. Kung makakatulong po yan, tanggapin nyo. Pero sana ang hiling ko, iboto po nyo ang nasa puso nyo. Tandaan po ninyo, ang ating iboboto, maninilbihan yan ng 3 years at 6 years. Almost 1 decade. Mahirap po tayo magkamali muli. Maraming salamat, Prof, sa inyong oras at panahon. Sa uulitin po, ingat po kayo. Salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat si Professor Malutiquillas, ang political analyst po, mga kapartner.